Magandang araw, ka-movie recap. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang epic disaster film na siguradong ikakakaba ninyo, The Day After Tomorrow. Ito ay pelikulang ipinapalabas noong 2004 at dinirect ni Roland Emmerich, ang master ng mga world-ending na eksena gaya ng Independence Day at 2012. Kung hilig mo ang mga pelikulang puno ng bagyo, sakuna, baha, yelo at tao na pilit na lumalaban para mabuhay, ito na ang pelikula para sa iyo. Pero higit sa lahat, may dala itong malalim na mensahe na ang tao ay maliit lamang kumpara sa kalikasan at kung patuloy nating sisirain ang mundo, darating ang araw na mismong kalikasan ang babawi. Handa ka na ba? Simulan na natin ang recap ng The Day After Tomorrow. Nagsisimula ang pelikula sa malamig na kontinente ng Antarctica. Makikita natin si Jack Hall, ginampanan ni Dennis Quaid, isang climatologist o siyentista na nag-aaral tungkol sa pagbabago ng klima. Kasama niya ang dalawa niyang assistants, nag-drill sila sa yelo para kumuha ng samples. Habang abala sila, bigla na lang may malaking bitak na lumitaw sa napakakapal na yelo. Halos parang isang kontinente ang hatiin. Bumukas ang lupa at muntik silang mahulog. Mabuti na lang at nakatakas sila pero dito na nagsimula ang babala. May kakaiba ng nangyayari sa klima ng mundo. Lumipas ang ilang linggo, dinala ni Jack ang kanyang findings sa isang United Nations Conference sa India. Doon, ipinaliwanag niya na ang pagkatunaw ng polar ice caps ay magdudulot ng matinding pagbabago sa ocean currents. Ang North Atlantic Current, isa sa pinakamahalagang daluyan ng init at lamig sa mundo, ay maaaring tumigil. Kapag nangyari ito, babagsak ang klima at maaaring dumating ang isang bagong ice age. Pero gaya ng inaasahan, maraming politiko ang hindi naniwala. Sabi nila, exaggerated lang daw ang predictions ni Jack. Lalo na ang Vice President ng US na mukhang mas concerned pa sa ekonomiya kaysa sa kaligtasan ng mundo. Samantala, kilala rin natin ang anak ni Jack na si Sam Hall, Jake Gyllenhaal, isang matalinong estudyante na pupunta sa New York para makilahok sa isang academic competition. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan na sina Laura at Brian. Dito makikita ang strained relationship ni Jack at ng anak niya. Dahil abala si Jack sa trabaho, medyo malamig ang relasyon nila. Ngunit habang nagaganap ang mga personal na kwento, dahan-dahan na ring nagpapakita ng kakaibang sintomas ang kalikasan. Habang nagpapatuloy ang buhay sa iba't ibang parte ng mundo, nagsimulang magparamdam ang kalikasan. Una sa Tokyo, biglang bumagsak ang napakalalaking tipak ng yelo mula sa langit. Giant hailstones na halos kasing laki ng bola ng basketball. Nagtilian ang mga tao, nagsilayo, pero marami pa rin ang nadisgrasya. Sa Los Angeles, sumiklab naman ang matinding series of tornadoes. 5 higanting buhawi ang sumalanta sa syudad, dinurog ang mga gusali at nagpabagsak ng Hollywood sign. Isang eksenang parang galing sa katapusan ng mundo. Sa New Delhi, India, nakipagkita ang kasamahan ni Jack sa mga international scientists at nakita nila na ang temperatura ng karagatan ay bumababa ng sobra sa normal. Habang lahat ito'y nangyayari, nagsisimulang maniwala ang ibang siyentista na tama nga si Jack, may paparating na matinding pagbabago ng klima. Samantala sa New York City, dumating na si Sam at ang kanyang mga kaibigan. Habang nasa competition sila, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. At hindi lang basta ulan, tuloy-tuloy itong bumaha at halos lamunin ang buong lungsod. Sa sobrang lakas ng tubig, kinailangang lumikas ang mga tao at dito na papasok ang pinaka-climax ng pelikula. Nagsimula ng mabuo ang 3 higanting superstorms sa Northern Hemisphere. Para silang higanting bagyo na may diameter na halos kasing laki ng isang kontinente. Ang kakaiba rito, sa loob ng mga bagyong ito, bumabagsak ang temperatura ng napakabilis. 1 segundo lang at kaya nitong mag-freeze ng kahit anong bagay. Tao man o gusali, parang instant ice machine. Habang nagaganap ito, nakulong si Sam at ang kanyang mga kaibigan sa New York Public Library. Dahil bumaha at nagyayelo sa labas, nagdesisyon silang manatili sa loob. May mga ibang survivors din sa library at dito nagsimula ang struggle for survival. May mga tao na gustong lumabas at subukang makaligtas at may mga naniniwala na mas ligtas manatili sa loob at magpainit gamit ang mga libro bilang panggatong. Samantala si Jack ay nagdesisyon na sundan ang anak niya.
Kasama ang dalawang kasamahan, nagsimula silang maglakbay mula Washington DC patungong New York sa gitna ng matinding snowstorm. Sa biyahe, halos mamatay sila sa lamig at isang kasama nila ang nag-alay ng buhay para makaligtas ang iba. Sa library, dumating ang pinakamalupit na eksena, dahan-dahang nagyayelo ang buong lungsod. Ang Statue of Liberty, tuluyan ng binalot ng yelo, ang mga skyscrapers, natakpan ng niyebe, at sa gitna ng lahat, pilit na lumalaban para mabuhay sina Sam at ang kanyang grupo. Matapos ang napakatinding pagsubok, nakarating din si Jack sa New York. Sa wakas, nakita niya ang anak niyang si Sam, buhay at ligtas kasama ang ilang survivors. Nagyakapan sila at dito na nagka-closure ang kanilang malamig na relasyon. Sa kabilang banda, makikita ang US President na lumikas na rin sa Mexico dahil ang buong Northern United States ay tuluyan ng binalot ng yelo. Dito nagbigay siya ng mensahe na kailangan matuto ang sangkatauhan na respetuhin ang kalikasan. Sa huling eksena, ipinakita mula sa kalawakan ng mundo, kalahati nito ay nabalot ng yelo at kalahati ay nananatiling may pag-asa. The Day After Tomorrow ay hindi lang disaster movie. Isa itong babala tungkol sa climate change. Oo, medyo exaggerated ang science pero ang mensahe ay malinaw. Kapag patuloy nating sinisira ang ating planeta, babawi ang kalikasan sa paraang hindi natin inaasahan. Bukod dito, ipinakita rin ng pelikula ang kahalagahan ng pamilya at sakripisyo. Si Jack, kahit delikado, nilakbay ang halos imposibleng bagyo para lang mailigtas ang anak niya. At si Sam, ipinakita ang leadership at tapang kahit bata pa lang siya. At diyan nagtatapos ang recap ng The Day After Tomorrow. Isang pelikula na puno ng destruction, drama, at lesson na siguradong tatatak sa isip ng manonood. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang movie recaps na gaya nito. Hanggang sa muli, Ka-Movie Recap.